Akala mo, tahimik ang gubat. Pero hindi. Bawat huni, bawat kaluskos, bawat tawag, may mensahe. Ang tanong, kaya ba natin itong maintindihan? Akala mo tahimik ang gubat. Pero kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang tila isang secret group chat ng mga hayop araw at gabi. Kapag sumikat na ang araw, ang mga ibon ang bida sa kantahan. Sa bawat huni nila, hindi lang basta kanta. Para itong tawag ng kaibigan. Babala sa panganib ng teritoryo. Sa lawang ito, ang ingay ng Philippine Ducks. Ang kanilang pag-quack, parang malaking reunion. Ito ang paborito nilang pahingahan. Tignan nyo, para silang mga bata. Paulit-ulit na sumisisid. Hindi sila naglalaro. Naliligo pala sila. Tulad natin, kailangan din nilang maglinis ng katawan. Dahil nagkakakuto rin sila. Kaya sa mabilis na paglubog at pagbasa ng kanilang sarili sa lawa, natatanggal nila ang kuto at dumi na pwedeng maging sanhi ng pangangati at pagkasira ng kanilang balahibo. Gusto ng mga Philippine Duck ang tahimik at ligtas na lugar na parang sarili nilang playground. Isa ito sa binabantayang lugar ni Ian, isang technical writer ng Protected Area Management Office ng Mahagnao Volcanic Natural Park sa Leyte. Itong Lake Malagsong po, it is one of the 3 lakes dito sa Mahagnao Volcano Natural Park. Tapos ito po yung resting areas ng mga Philippine ducks. Kailan nyo nalaman na may mga Philippine Ducks na pala dito? Based po sa accounts ng mga locals, before maging protected area ang lugar na to, nag-i-exist na po yung mga Philippine ducks. Every month po, every 20th day of the month, may ginagawa kaming Philippine duck monitoring using our drone. So, pinapatad namin yung drone tapos kinakount namin. Taon-taon, dumarami ang Philippine Ducks dito. Kapag nakikita kasi ng mga pato na marami silang kumakain sa lawa, tingin nila masarap at sagana ang pagkain dito. Mas maraming mata at tainga rin ang nagbabantay kung may paparating na panganib. Teamwork sa pagprotekta sa isa't isa. Ang ingay sa kagubatan, hindi lang nanggagaling sa malalaking hayop. Nagmumula rin ito sa maliliit na ipak ng mga nilalang na halos hindi na natin mabilang ang mga paa. Tignan nyo, ang 2 millipede o singsing paani na ito. Hindi sila makatawid dahil sa biglang paglakas ng agos ng tubig. Mukhang naghahanap sila ng merienda sa tabing ilog nang biglang umapaw ang tubig. Hindi nila alam, hindi lang ang tubig ang kalaban nila. May naghihintay rin pala. Sa mga tuyong dahon naman, may nakamasid sa kanila, ang Mindanao Horned Frog.
merienda sana niya ang mga millipede kaso naramdaman niyang na may nakatingin din sa kanya. Agad itong malis at sinundan ang huni ng kanyang mga kaibigang palaka. Kaya ng mga palaka na magtawag ng malayo na para bang naka-walkie-talkie. Maririnig nila ang isa't isa. Kahit nasa dulo sila ng isang Olympic size ng pool. Okay, what I'm holding here is the Mindanao horn frog. So by its day, meron yung palang sa pilik mata niya para siyang may sungay. Kung titignan mo yung kulay, parang dark brown. Kung makakita ka ng mga tuyong dahon, so paborito nila magtago doon sa mga tuyong dahon, yung mga dahon na nalaglag at natutuyo na. Kaya nagbe-blend in yung kulay niya doon. Very strong legs. Ayan, no? Pagsapit ng gabi, heto na. Parang may battle of the bands. Handa na ang mga palaka sa kanilang concert. Nakikita nyo kung paano lumolobo ang kanilang vocal sac para itong built-in speaker o megaphone na nagpapalakas ng kanilang boses. Sa mundo ng mga palaka, mga lalaki ang mahilig kumanta. Mas malakas ang boses, mas sikat sa pakay nilang kapareha. Dahil sa lupit ng boses ng mga palaka, paborito silang pag-aralan ng mga biologist. Ito ang misyon ni Dr. Elvin Sansona, isang bioacoustic researcher. Mahigit 10 taon na niyang pinag-aaralan ang huni ng mga palaka at ibon. Ang bioacoustics became science in the 1900s when scientists used microphones and recording materials to study how animals produce calls. May mga hayop na magkamukha pero kapag pinakinggan mo, ang boses magkaiba pala. Bioacoustics is a protocol, a taxonomy protocol to delineate cryptic species from a certain mother species. Ang cryptic species is like a species hiding in the morphology or pagmumukha ng isang species. But when you look closer with all the taxonomic protocols, you will find out na iba pala siya. Gamit ang smartphone, pwede na nating i-record ang boses nila. Andito tayo ngayon sa Tinago Falls. And then magre-record tayo ng bird calls at saka sound ng amphibians. So kailangan natin ng very quiet, no, for around 30 minutes para makarecord tayo ng best call. Try natin if makaya ba itong makuha o ma-filter ng ating bioacoustic methods. Ang galing, di ba? Tinatawag din itong non-invasive monitoring. Ibig sabihin, hindi na kailangang hulihin ang hayop para malaman ang kanilang species. Pagkatapos mai-record ang mga tunog, ipapasok ito sa computer gamit ang isang app. Dito, lumalabas ang spectrogram. Isa itong picture o drawing representation ng boses ng hayop. Ito ang pagtaas at baba ng linya ng frequency depende sa tinis ng huni. So we are now on the processing side of our calls. So using Audacity, you open the whole recording, then you listen. From there, you have now the isolated call of the target species. From here, you have now your visualized call. Mula sa kanyang mga na-record, natukoy nito ang huni ng Asian glossy starling na ibon at palaka katulad ng small disc frog. In conservation, a cryptic species occurs only in a particular island, in a particular habitat, and it needs a site-specific saka appropriate conservation measure. Especially now that in reality, the Philippine environment is declining, kumbaga it's degrading, and it's a race against time. So it's really important to conserve all the species, known species of the Philippines, because once we lost one, we'll never have, it's nearly impossible to revive it. Ang ingay at musika sa kagubatan ay tanda ng buhay at malusog ang ating kalikasan. Ang bawat huni ng mga hayop may sariling kwento. Kung hahayaan natin silang ligtas sa kanilang tirahan, mas matagal pa natin silang makakasama at mapakikinggan. At kung darating ang panahon na wala na tayong marinig,
Hindi lang mga huni ang nawala. May mga hayop ng tumahimik at hindi na natin makikita at maririnig magpakailanman. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.